Sir, is there anything else you need? Naririnig ni James ang tanong ng sekretarya niya, ngunit nakadalawang ulit pa ito bago niya sagutin. Pakidalhan na lang ako ng kape, Bambi. Nanatiling nakapako ang mga titig niya sa labas. He wished, malawak na kalangitan o hindi kaya ay dagat lang ang kanyang natatanaw, at wala ang iba pang matatayog na mga gusali. That way ay mari-relax ang pakiramdam niya. Ilang sandali pa ang lumipas nang bumukas ulit ang pintuan ng conference room. May pumasok. Umalinggaso ang pamilyar na amoy ng brewed coffee, ngunit wala ang nakasanayan niyang tagaktak ng takong ng kanyang sekretarya. Wala rin ang nagiging pamilyar ng pabango na araw-araw nitong gamit, na kahit masangsang sa ilong ay isinawalang kibo niya na lang. What he inhaled is a sweet scent that only. Imposible. His imagination must have played him very well, dahil iyon ang gusto niya. Narinig niya ang tunog ng paglapag ng saucer sa lamesa, pati na ang tunog ng kutsarita. Call Captain Lasterio, sabihing maaga kami bukas papuntang Singapore. Chartered flight to Singapore. Tihis Patrice and Sia. Tinapos niya lang ang board meeting. The whole week, cleared ang schedule niya. You may go home to your family, Bambi. Family. It brought a sense of happiness and at the same time, longingness in him. Ang ipinagtataka niya lang, ay ang tila walang balak na umalis ang sekretarya. Napipikon na siya. He just wanted to be alone. I said, you. Nabitin sa ere ang sasabihin niya. It wasn't Bambi who was standing there. Hindi ang sekretaryang pumalit kay Polly. It was someone close to his heart, someone who was able to take his breath away. James. Ilang ulit siyang kumurap. Sa bawat pagdilat ay inaasahan niyang mawawala sa paningin ang imaheng nakikita sa ngayon, pero nanatiling naroroon. Nakatayo habang tila naluluhang nakatitig sa kanya. God. Napatayo siyang bigla. Ang kamay niya ay automatikong dumako sa kanyang kurbata. Niluwagan niya iyon, dahil pakiwori niya ay nauubusan siya ng hangin. Patrice. Hindi siya sigurado kung sa isip lang, o matagumpay na namutawi sa bibig niya ang sinabi. For God's sake, he was almost choking. Dapat ay nasa Singapore ito ng mga oras na ito. But she was standing right in front of him. May kakaibang kislap ang mga mata nito. Wala na ang bahid ng galit, at hinampo para sa kanya. Instead, may alanganing ngiti sa mga labi nito. Ang dalawang palad, ay ipinagsalikop sa harapan at pinagkikiskis at tila nininerbiyos. The same old Patrice he was about to get married, same woman who offered her naked body to him just to make him feel alright. Dahan-dahan ay humakbang siya. He never but an eye while stepping towards her. Ilang hakbang lang iyon pero tila napakabigat ng mga paa niya. And when he was standing an inch apart from her, he lifted his hand to caress her face. Pero nag-aalangan siya sa simula. Natatakot na baka mawala itong bigla. Subalit nang tuluyang dumiti ang mga daliri niya, sa makinis nitong mukha at nadama ang init ng balat nito, sa kanya napatutuhanang tunay nga ito. God, how he longed to do this over and over again. Hindi niya pagsasawa ang gawin. Naririto ka nga, he almost whispered. Sorry, Jay, sorry. Sunod-sunod ang naging paglandas ng mga luha nito sa mga mata. Siya man ay naluluha rin. Bago pa man siya nakahuma mula sa matinding pagkabato-balani, naramdaman niya ang malambot na katawang lamapat sa kanya, at ang pagyapos ng mga brasong iyon sa katawan niya. Sorry, Jay. Sorry. Paulit-ulit na naririnig niya ang sorry, ngunit ang mas nang ibabaw sa kanya ay ang ginamit nitong pangalan. Suddenly, he was Jay again. Kumanti siya ng yakap. Mas mahigpit ang sa kanya. Kung maaari lang na ibaonan niya sa kanyang katawan si Patrice. They will never part again. Ever. You're real. Mariin niyang ipinikit ang kanyang mga mata, at ninamnam ang init ng katawan nito. Ang dami niyang tanong kung bakit siya nito binalikan, pero may ibang pagkakataon pa. Ang mahalaga ay dama niya ito, nakakulong sa mga bisig niya. Ang katawang kay tagal niyang ninais na may akap. I love you, Jay. Noon hanggang ngayon. Sorry, hindi ko kaagad sinabi. Tears escaped his eyes upon hearing her confession. Nagmimina siya ng ginto at iba pang kayamanan sa lupa, pero ang pinakamahalagang kayamanang pinangarap niyang mapasa kanya, ay naririto ngayon sa harapan niya. I love you. Niluwangan niya ang kanyang mga braso.
Gusto niyang makita ito at matitigan sa mga mata, habang sinasad ang mga katagang iyon. Gamit ang kanang kamay, ay iniangat niya ang baba nito. Hinuli niya ang mga titig nito. Ang mga matang laging may nakapintang bahid ng kainosentehan, mga matang kapag nakatitig sa kanya ay tinutupok siya. Those eyes that never failed to steer him inside, kapag nakikitang may bahid ng luha. I'm sorry, hindi ako nakinig sa'yo. I'm sorry ang tigas ng kalooban ko. I'm sorry James. Matatanggap mo pa ba ako? And it pained him seeing her cry like this. Gaya ng dati, kahinaan niya ang mga luha nito. I love you, ilang ulit ko nang sinabi. I loved you then and I love you now, and I will love you forever and ever. Mas yumig po ang mga luha nito. Nauwi sa hagulgol. Bakit ka naiiyak? Naluluhang natatawang tanong niya. Panay ang naging punas niya sa mga luha nito. Baka ayawan mo ako sa dami ng masasakit na salitang binitiwan ko sa'yo. Baka masyado ka nang naartihan sa akin. Baka iniisip mong. He sealed her lips with a kiss. Walang pasubali ang halik, nananakop at nauuhaw. Her lips tasted the same, sweet and alluring. Ang tagal na panahong nais niya muling maglanoy sa mga labi ni Patrice, Patrice answered back. Her kisses were fiery and passionate at the same time. Mas hinapit niya itong palapit sa kanya, ang batok nito ay hawak niya ng mariin. Their lips and tongues danced so beautifully. Walang sawa at kapagurang ginalugad ang bawat isa. Hanggang sa mas lumalim pa ang halikan nila. They weren't just simply kissing, they were devouring each other's hungry mouth. Ang mga kamay nila ay kung saan-saan napupunta. Napasigaw pa ng malakas si Patrice, nang walang pag-iingat niyang pisilin ang umbok nito. He missed her sexy sound. Nakakawala ng tamang huwesyo ang mga bulong nito. Sinisindihan ng pagnanasang nakakahon sa mahabang panahon. Before he knew it, naiangat na niya ang magaang nakatawan ni Patrice paupo sa conference table, habang hindi pinatlangan ang mainit na mga halik. They sure missed each other. Tila ba napakadali lang para sa kanila ang haborin ang harang sa mga sarili nila. Mabilis niyang naibaba ang suot nitong leggings, singbilis ng pagbubukas nito ng zipper ng kanyang slacks. Napabulong siya nang maramdaman ang mainit nitong kamay na dumiti sa kanya. He missed her touch. Ang hawak at haplos nitong mas nagpasidhi ng init sa katawan. Napigtas ang anumang agam-agam. Itinaas niya ang magkabilang mga braso nito at isinampay sa magkabilang mga braso niya, Patrice, I can't take it anymore. In just a split of a second, nasa bahay na siya ng mainit at malambot nitong paraiso. Naramdaman niya ang paghigpit ng kapit ng asawa sa kanyang leeg. She was wincing in pain pero hindi nagpahalata. Nasasaktan ito. Nahihirapan naman siya. It was like their first time again. Napakasikip ng kanyang nararamdaman paghinga. But he had no plans to stop. Hindi niya makontrol ang sarili. Nauuhaw siya sa nararamdaman init ng panahon. He had been deprived of this for 5 years. God. Sa bawat ginagawa niya ay ramdam niya ang mas paghigpit ng kapit at sabunot nito sa buhok niya. Rinig niya ang pagsinghap nito at ang tila naghihingalo at nasisiyahang mga boses, hanggang sa sumabog sa tenga niya ang mga bulong ng asawa na kailaon na niyang nais na marinig muli. Oh, this is sweet heaven, I missed you so much. Naging mas malalim pa ang paghinga niya, mas mabilis na sumasabay sa tila musikang awit ng mga ibabaang pag-igit ng mesa. Ilang beses pa at sumabog siya. It was such a phenomenal happen. Ang tagal na naipon ng init at pangungulila niya sa asawa, he everything of the Patrice. Wala siyang sinayang at alam niyang matagal siyang matatapos. Maang na napatingala si Patrice sa kanya. Napatingin muli sa mga sarili nila habang patuloy siya sa ginagawa, hindi pa ubos. He claimed her lips as an answer. Kapwa sila hingal ni Patrice nang matapos. Not exactly done. Appetizer pa lang ito. Gusto niyang ulitin mamaya. This is what you get for running away from me for 5 years. Isang halik pa sa mga labi nito ang ipinatak niya, at nilubayan niya na ito. Mahirap na at baka abutin sila ng umaga rito. Apart from making love with her, he wanted to see his little Sia. Dahan-dahan niyang ibinaba ang nanginginig na katawan nito. She was panting. Nakatitig lang sa kanya habang mabilis niyang inayos ang slacks.
Inabot niya ang tissue sa malapit. Thank God at may tissue nang hindi na iligpit matapos ang conference kanina. Pinulot din niya ang pangibaba nito at humila siya ng isang silya at naupo sa harapan nito. Jay, ako na. It was an attempt to divert his attention. Same old love. Nahihiya pa rin. He never budged. He parted her. Pinunasan niya ito. Buong ingat. Habang ginagawa iyon ay sinisikap niyang wag maglaway muli sa kagandahang nakahain sa kanyang harapan. Mag-usap muna tayo. We have a lifetime to talk. And forever to fix everything that had been broken. Isinuot niya ang hinubad na damit kay Patrice. Saka siya tumayong muli at niyakap ito, at pinagdikit niya ang mga noo nila. Are you really for real? Tanong niyang ikinulong sa magkabilang palad ang maamo nitong mukha. Sing totoo ng panginginig ng mga tuhod ko. Kapwa sila nagkatawanan. Kurutin mo nga ako babe. He missed calling her babe. Ayoko. Masyado na kitang nasasaktan. Umangat ang mga palad nito, at humaplo sa kanyang panga. He longed for this, to feel her touch. Napakasuyo na nais niyang pumikit, ngunit hindi niya gagawin. Kung maaari lang ay pipigilan niya ang kumurap sa takot na baka maglaho na naman ito. Sorry, sarili ko lang ang iniisip ko. Hindi ko man lang inisip na nahihirapan ka rin. Hinuli nito ang palad niya at buong suyong hinagkan. Promise, starting today, mauumay ka na sa pagmumukha kong ito. Never na akong aalis sa tabi mo. Yan ay kung okay pa rin sa'yo. Akala mo ba pakakawalan pa kita? Plano ko kayang suyuan ka ng suyuan. Hinuli niya ang palad nito at pinupog ng halik. Parang kailan lang, ay halos ayaw nitong magpahawak sa kanya. Ngayon ay abot kamay na niya ito. Kaya ka pupunta ng Singapore. Naninigurado ang tono nito. Patrice had always been doubtful. Lagi nitong naiisip na hindi ito sapat para sa kanya. Hindi nito sinasabi pero nararamdaman niya. Hindi niya ito masisisi, masyado itong naapektuhan nina Indira at Stella. Simula ngayon, mas ipaparamdam pa niya sa salita at gawa kung gaano ito ka-espesyal, kung gaano nag-uumapo ang pagmamahal niya rito. Yes. Bakit nagbago ang desisyon mo? May pag-aalinlangan sa mukha nito, bago sinagot ang tanong niya. Ang mama mo. Kumunot ang noo niya. Nagbago kaagad ang aura ng mukha niya. Kinausap ka niya. Ano na naman ang ginawa niya sa'yo? Kapag lumalapit ito kay Patrice, ay alam niyang may kabalbalan itong ginagawa. Relax. Tumingkayad ang asawa niya, at kinintalan ng halik ang kanyang labi. Wala ako rito kung may masama siyang sinabi. You see, siya ang isa sa mga rason, kung bakit tayo nagkahiwalay, pero siya rin ang nagbigay daan para balikan kita. Still, hindi siya kampante sa sariling ina. His mother is a manipulative brat. I despise my mother. Sa dami ng ginawa niya sa atin, ay hindi madaling patawarin siya. Right from the very beginning, she plotted against me, us, Patrice. At pinagsisisihan niya. Ngumiti siya ng mapakla. Nahihirapan siyang paniwalaan na ang matapobreng ina, ang gagawa ng ganitong bagay. Too generous of her. I don't trust her anymore. Jay, I cannot force you to forgive her, but maybe you could give her a chance. Ako nga, binigyan mo ng lahat ng tsansa, kahit ilang beses na kitang nasasaktan. Humugot siya ng malalim na buntong hininga. Not now, Patrice. Right now, all I wanna do is be with Sia. Tinulungan niya itong makababa sa lamesa, at hawak ang kamay na iginiyang palabas ng conference room. Ipinihit niya ang seradura, at sa kanya lang natuklas ang lock iyon. Naninigurado lang ako, kagat-labing sagot ni Patrice, nang tapunan niya ito ng nagtatanong na mga titig. So, you were expecting something. Nabitin sa ere ang pagbubukas niya sana ng pinto. Noong you, naaaliw siyang titigan ng tila napapahiya nitong ekspresyon. Napapangiti siya. It was a genuine smile, na kay tagal ding hindi puminta sa mukha niya. Sa nakalipas na mga taon, lagi na lang siyang seryoso. Mailap sa kanya ang pagngiti. Kaya ngayon, kahit anong mangyari ay hindi na niya bibit-iwan pa ang mga kamay nito. Iilang mga empleyado ang naraanan nila, at napapatingin sa magkahawak nilang mga kamay ni Patrice. My wife, puno ng pagmamalaking pagpapakilala niya sa mga tao, kahit hindi naman nagtatanong ang mga ito. Jay, nakakahiya. Anong nakakahiya?
Kahit ipagsigawan ko pa sa buong mundo. Hanggang sa makalula ng sasakyan, ay ayaw bitiwan ni James ang palad ni Patrice. He missed this. He was aching for this. 5 years ang humadlang sa pagmamahalan nila. Huerta. Sa bahay natin. He liked that. Nasa akin pa rin ang spare keys ng bahay. Iniwan ko lang sa mga gamit ko kina Nanay Mabel. In fact, naruroon si Nanay at binantayan si Sia. Naruroon din sina Tita Beatrice. What? Patrice naman, bakit ang daming tao sa bahay natin? Nakita niya kung paanong nagulat si Patrice sa sinabi niya. Nanlaki ang mga mata nito. Then, a thin curve formed on her lips. Ang mahilig kong Superman strikes again. Isinandal nito ang ulo sa balikat niya. He inhaled her sweet scent. Nakaka-addict talaga ang natural na amoy ng asawa niya. 5 taon akong tigang. Pakiramdam ko nagkaka-prostate cancer na yata ako. Thanks for the quickie kanina. Kumalos sa pagkabuhay ng makina ang tawa niya, at ang pagreklamo ni Patrice. Sa buong biyahe pabalik sa bahay nila, ay wala silang ibang ginawa kundi ngitian at sulyapan ang isa't isa. Panay ang halik niya sa palad nito. Saka na nila pag-uusapan ang mga bagay-bagay. Ayaw niyang masira ang moment. But when they set foot home again, humulagpos ang damdamin niya oras na nagtatakbong palapit sa kanila ang anak nila. Oh, he's Sia. Sa kanya ito unang lumapit at nagpakarga. Papa missed you so much. Pinupog niya ng halik ang mukha ng anak niya. He softly sobbed while tightly embracing his Sia. Hindi niya maipaliwanag ang kaligayahang pumuno sa puso niya. Ilang saglit lang ay naramdaman niya ang mga bisig ni Patrice. Naiiyak rin itong yamakap sa kanila. How he dreamt of this. With Patrice and Sia by his side. Kumpleto na ang pamilya niya. I am truly home. Hindi na hangkag ang buhay niya. Magkakaroon na rin ng kulay sa wakas ang bahay na ito. Ngayon niya napatunayang it takes hands to build a house, but only hearts can build a home. Patrice and Sia are his infinite home. And he promised to treasure them until his last breath. I love you both, my queen and my princess. His day was full. Kung kailan nasa bahay niya na ang mag-ina, at dapat agahan ang pag-uwi, saka naman naging hectic ang schedule niya. Dumagdag pa si Wade na nakipag-meeting pa sa Tagaytay. Of all places, Tagaytay pa ang pinili ni Waldorf. Sa nalalabing oras sa buong araw, nasa labas siya ng opisina. But no matter how busy he was, hindi niya nakakaligta ang tawagan ng asawa niya. Mag-concentrate ka nga sa trabaho mo, love, kunwa ay pinagalitan siya ni Patrice. You can't blame me. Namiss ko kayong dalawa ng anak ko. Teka nga, dapat libre ako ngayon, but for some reason ay itinaboy mo ako papunta sa office. Kasi nga sunod-sunod ang tawag sa'yo ng sekretarya mo. Tsaka, huwag maraming reklamo, okay? Nagtatapos ang bawat pag-uusap nila sa pagsasabi ng "I love you" sa isa't isa. Past 6 na nang siya'y makabalik ng opisina. Papalulan siya ng elevator, nang mapansin ang ilang kalalakihang may binubuhat na kung ano papasok sa hanay ng mga elevator sa unahan. Mukhang waiters ang mga iyon, nakasuot ng usual na puting polo at itim na slacks. Parang nagmamadali ang mga ito. Nagmamadali na rin siyang pinindot ang control panel ng express elevator. May mga dokumento pa raw siyang dapat pirmahan ayon kay Bambi. Pagkatapos nito ay uuwi na kaagad siya. Going home has never been this exciting. I'm dying to see my girls. Nasasabik siya sa kung anuman ang naghihintay na putahe sa hapag. Too excited na tinanggihan niya ang hapunang inalok ng isang business associate matapos ang meeting. My wife's cooking is perfect. Nagmamalaki niyang tanggi. Son, how was your meeting? Dad, what are you doing here? Laking gulat niya nang makita ang amang prenteng nakaupo sa couch, at nagbabasa ng pahayagan. His father wore a tuxedo. Quite formal, ha? Have you gone to a date, Dad? Puna niyang sinimulan ng pasadahan ang mga papeles sa mesa na inilapag ni Bambi. That's ridiculous. You know I am still faithful to your mother. Sa ama yata siya nagmana kung marubdob na pagmamahal ang pag-uusapan. Sa iisang tao lang talaga. Son, umakyat ka sa rooftop mamaya. Boy, Dad, to relax. Yun ang simple relaxation niya. Ang umakyat sa rooftop, at simpleng maupo o tumangala sa kalangitan.
That place has become his haven. That place had become his. Ito ang lugar, maliban sa bahay, na ramdam niya ang presensya ni Patrice. Kapag nagkataong nasa opisina siya, at dinadagan ng pagkamis dito ay doon siya nagtutungo. He would reminisce that one night they intimately shared together. Ang gabing makailang ulit niyang sinambit kung gaano niya kamahal si Patrice. There's no need, Dad. Nasa bahay ko na ang mag-ina ko. Yes, and I met them a while ago. Goodness. Ang liksi at ang bibo ng apo ko. Yeah, everybody wants a piece of my wife and my daughter. Natawa ang ama niya sa tila pagmamaktol niya. Don't you worry, you'll have all of her on your honeymoon. Nakuha kaagad ng ama ang laman ng utak niya. Well, kailangan niyang tanggapin na hindi lang silang dalawa ni Patrice ang tauhan sa kwento nila. Napangiti siya nang sumagi sa utak ang muntikan ng pagkahuli ng anak nila. They were about to do it in the shower, when Sia suddenly appeared from nowhere. Halos mapatalon si Patrice sa gulat at pagkapahiya. What's wrong, sweetheart? Siya ang unang nakahuma at kinarga ang anak niya. I wanna pee. Nagkatawanan sila ng asawa niya. Better luck next time, Papa. The perks of having a child. I can see you're happy. I am, Dad. Tumayo ang ama niya at tinapik siya sa braso. I believe it's quite a good night, son. It is, Dad. Lumabas na nga ito kasunod ni Bambi. Good luck, sir. Napapailing na isinawalang kibo niya. Ang tila mahiwagang kilos ng mga ito. People seemed weird tonight. Nang mapag-isa ay sumandal siya sa swivel chair. Kinuha ang cellphone at ini-scroll ang gallery ng phone niya. Laman yun ang mga larawan ng mag-ina niya. Parang totoong mukhang na-upload niya ang larawang nakababad sa screen. Nang bigla ay tumunog ang hawak. Muntikan pa niya yung mabitiwan sa gulat, nang umalangaw-ngaw ang ringtone sa katahimikan ng gabi. Hey Dex, what's up? Umakyat ka sa itaas. Where? Sa rooftop. Nasa rooftop ka ngayon. Apparently yes. What's with you people? Basta, akyat or magsisisi ka. Napapailing na tumayo siya, at naglakad palabas ng opisina, at lamulan ng elevator. Hanggang ngayon ay sa mukha ng mag-ina pa rin nakatutok ang pansin. Kuha niya iyon kagabi, habang mahimbing na natutulog ang mag-ina niya sa tabi niya. Pumukas ang elevator, sumalubong sa kanya ang panggabing dampi ng hangin. Malapit ng mag-December, kaya nagsisimula ng lumamig ang panahon. Siyang pag-angat niya ng mukha, nang sumalubong sa kanya ang kakatwang ayos ng rooftop. Mula sa kinaroroonan niya, ay may pulang carpet na nalalatagan ng maliliit na petals paliko sa bahaging natatakpan ng elevator compartment. Then, he saw a glimpse of his father. Mas nauna pa yata itong umakyat, sana nagsabay na lang sila. Nakangiti itong lumapit sa kanya. Kumumpas ang ama niya. Kasunod ay ang pagtugtog ng malamyos na awitin na pumuno sa buong paligid. The song that Patrice and him danced years ago. And there was Dexter. Sa tanang buhay nito, ay mabibilang sa daliring. Nagsuot ito ng tuxedo, pero nakakapagtakang nakasuot ito ng suit ngayon. Look up, utos ng kaibigan. Sinundan niya ang direksyong itinuro nito. Bigla ay umilo ang kalangitan. Mahal kita, Superman. Superman. Iisa lang ang tumatawag sa kanya ng ganon. He's Patrice. Hinanap niya ito sa paligid. Umakbang siya at sinundan ang nakalatag na carpet. Immediately, his heart went crazy just by the simple glimpse of her. Nakatayo ito ilang metro mula sa kinaroroonan niya, sa pinakadulo ng nakalatag na carpet. Nasa gitna ito ng tila makeshift na altar, kung saan may nakatayong sa tingin niya ay ministro o pari o kung ano. Ubod tamis itong nakangiting pabalik sa kanya. Malayo man ito ngunit nababanaag niya ang kislap sa mga mata nito. Saka lang din niya napagtuunan ng malinaw na pansin ang buong rooftop. Sa magkabilang side ng tinatapakan, ay ang nakahanay na mga silya kung saan may nakaupong mga tao. They were not just ordinary people. Lahat ng mga iyon ay mahahalaga sa kanila. There were flowers, lots of it, gaya noong unang beses na dalhin niya ang asawa rito. The night when he proposed to her. Ibinalik niyang muli ang paningin kay Patrice. Nakasuot ito ng puting damit na humakab sa magandang hubog ng katawan nito. She looked so beautiful in that off-white wedding dress,
that he remembered Klein designed for her 5 years ago. Ang buhok nito at ang lelayan ng damit, ay magkaparehong isinasayaw-sayaw ng malamyos na hangin. She is such a beautiful apparition holding that bouquet of red roses in her hands, like she was about to. Wait, mas matindi pa sa sipa ng Red Horse ang dagandong ng dibdib niya. Saka tumunog ang cellphone ni Dexter. Look, basahin mo. Pakitanong nga dyan sa kaibigan mo kung in ba siya o out. Will he marry me? Lalaki siya pero naluluha siya. Naninikip ang dibdib niya, dahil sa magkahalong tuwa, pananabik at pag-ibig. Mostly, pag-ibig. Napatingin siyang muli sa gawi ni Patrice. Hinihintay nito ang sagot niya, habang iwinawasiwas ang hawak na phone sa kamay. Hey, answer her, gatong ni Dexter na may kasamang pagsiko pa. How could he, when he is choking with so much emotions? Anak, naghihintay ang manugang ko. Ang ama niya, hindi na talaga makapaghintay. Kinasabwat pa talaga ito ni Patrice. Sinisavor pa nga niya ang bawat sandali. Kinuha niya ang cellphone sa kamay ni Dexter. Babe, ang tanging nasabi niya. Ang tagal mong naghintay sa amin ni Sia. Hayaan mong ako naman ang maghintay sa'yo sa dulo. Panay lang ang singhot at punas niya ng nangingilid na mga luha. Ang siste ay iiyak ka na lang. Abay sayang naman ang efforts ni na Sari at Tita Beatrice. Natawa siya. Yes. Malakas niyang turan kapag kwan. Nakangiti at naiiyak na nakatitig siya kay Patrice. Papa, let's go na. God Sia. Pinuhat niya ang anak na aniko prinsesa sa suot nitong damit, na may flowers pa sa ulo. Pinaghahalikan niya ito sa mukha. Kasabwat ka rin ba ng mama mo? You, naughty little girl. Mag-ina nga kayo ng nanay mo. Pwede ba, simulan na natin at baka abutin tayo ng ulan dito. Reklamo ni Sari na kinuha si Sia mula sa kanya. Sumenyas ito kay Terence, at muling pumailan lang ang malamyos na musika. Masyado yatang kinain ng kagandahan ng asawa niya ang pansin niya, at hindi na niya nabigyang pansin ang iba pang naruroon. Pihisan na natin ang groom. Klein, move or isasako kita at dadalhin pababa. Nagkatawanan ang mga naruroon sa marteng biro ni Klein. Go! Bahagya pa siyang itinulak ni Dexter. Si Sia ay iginiya ni Sari patungo sa carpet kaagapay ni Ariel. Hinahagisan nito ng mga rose petals ang daraanan niya. Weird. He should have been the one waiting at the end of the aisle, but it was the other way around. Papalapit siya ng papalapit sa kinatatayuan ni Patrice, with Sam Smith at the background, pasidi naman ng pasidi ang kaba niya. Ang nangingilid na luha na maagap na pinigil, ay dinahar ang kusang tumulo the moment na nahawakan na ang palad ng babaeng minamahal niya, Patrice. The ceremony began. Maikli lang iyon pero tila napakahaba na para sa kanilang dalawa. Sa gitna ng seremonyas, lumilipad ang utak niya, lumilipad sa babaeng katabi niya. Nilingon niya si Patrice. Nakatingala din pala ito sa kanya. May kislap sa mga mata nito. Kislap ng pangungulila, pananabik at pagmamahal. I love you. Walang tunog na pangungusap. Walang tunog pero para sa kanya isa iyong napakagandang musika sa kanyang kaibuturan. Just this morning, he planned on how to marry her the grandest way possible. 12 hours later, they were standing next to each other, and were about to say their vows and utter we do. It took me forever to realize that I only need one woman in my life. And that is you, Patrice. Thank you for being my anchor, my life and my future. I promise to treasure you and our children for the rest of my life. Huminga muna siya ng malalim bago na ituloy ang sasabihin. Punong-puno ang puso niya, umalangaw sa paligid ang mura niya ng sa pakiwari, ay hindi na niya makayanan ang paninikip ng dibdib. Nagkatawanan ang lahat. Sorry, hingin pa umanhin niya sa ministro. Pinisil naman ni Patrice ang kamay niya. Ang unfair lang. Napakakalmang tingtingnan ng asawa niya. Relax na relax samantalang siya, ay namamatay na sa anxiety kung sa kanilang dalawa, si Patrice ang mahiyain. Nagpatuloy siya. All I wanna say is that I love you. With all my heart. Forever, I would always think that one reckless night I offered you marriage. Pains, desperation and recklessness brought our paths together. Mahaba at liko-liko man ang naging paglalakbay natin, pero ang mahalaga, sa huli,
ay tayo pa rin ang itinakda ng Diyos para sa isa't isa. This impromptu vow. Mas mahaba ang vow mo bro. Mas mahal mo nga ang misis mo, kantiyo ni Dex. Inaamin niya naman. Then, it was Patrice's turn. I promise to cherish you, and love you with all that I am. Sasamahan kita sa lahat ng bagay, susuportahan sa lahat ng desisyon. Sa anumang pagsubok na darating sa atin, I'll try to listen to you first. That is where I always failed. Dinati nito ang hintuturo sa gilid ng namamasang mata. She's so calm and collected. Iaalay ko ang lahat ng meron ako sa iyo, mahal ko. Mahal na mahal kita, makulat kong Superman. Nababakla na talaga siya. Naiiyak siya habang pinakikinggan ang asawa niyang nakangiti lang, sa buong durasyon ng seremonyas. Ilang sandali pa ay inanunsyo na ng nagkasal sa kanila na mag-asawa na nga sila. Opisyal, legal, tunay. Jay, halikan mo na raw ang pamangkin ko. Ang tita Beatrice ay mas excited pa yata. Dahan-dahan niyang itinaas ang belo, na nakatabing sa mukha ng asawa. She was smiling. May bahid man ng luha ang gilid ng mga mata, but she was all composed. Bago niya sinakop ang bibig nito, ay bamulong muna siya sa tenga nito. Do you like it open-mouthed or torrid or sweet? Makulit, gawin mong tama at may mga nanunood ha. Umayos siya ng tayo. Pumuga ng hangin kapag kway ikinulong sa magkabilang palad ang magandang mukha nito, para siyang inosente. Dahan-dahan ay bumaba ang mukha niya palapit sa asawa. His eyes settled on her lips. Then, it happened. Naglapat ang mga labi nila. Tasting her lips had always been mind-blowing. Nakakasira ng bait. His plan for a gentle kiss suddenly flew away. Mapang-angkin ang mga halik niya, mapusok at mainit at mas matagal kesa sa karaniwang wedding kiss. Hungrily and passionately, they kissed each other like their last breath depended on it. Sa kabila ng mainit at mapusok na halik, ay pumuno ang tawanan, at palakpakan ng mga mahahalagang taong sumaksi sa pag-iisang dibdib nila ni Patrice. Misis niya. Asawa na nga niya si Patrice. Napakamahiwaga talaga ng pag-ibig. Patrice and he have come a long way. Kay daming pagsubok na pinagdaanan nila. Nagkalayo. Nagkabalikan. Mama, Papa, kung di pa dahil kay Sia, ay hindi sila maghihiwalay ni Patrice. Kinarga niya ang anak nila, ngunit kaagad ding kinuha ni Tita Beatrice. It's your wedding night. Kayong dalawa lang dapat. Pero, nabitin sa ere ang protesta ni Patrice. Ako na ang bahala sa inaanak ko, si Lynette na kinikindatan pa siya. And my Ariel will keep her company, nakangiti namang dugtong ni Sorry. Go on, son, hiha. Niyakap pa muna ni Patrice ang Tita Beatrice. Oh, ngayon ka pa ba iiyak na kasal na nga kayo? Pinunasan ni Beatrice ang mga mata ng asawa. You wanna know a secret? Si Beatrice na sa kanya nakatingin. James begged George and I for forgiveness, bago ang kasal sana ninyo noon. Para itong batang papaluan na lumuhod sa harapan namin na humingi ng tawad. Then, he asked your hands from us. Maang na napatingin si Patrice sa kanya. He even requested your Tito George to walk you in the aisle. Ginawa mo yun. Wala akong hindi gagawin para sayo. Hindi napaiyak ang asawa niya sa seremonyas, pero naluluha ito ngayon na nangingiti. Walang babaalang tumingkayad ito, at hinalikan siya sa mga labi. I love you, very much. Patrice, bago ka pakainin ang buhay ng asawa mo, at makalimutan niyang may ibang tao rito, samampa na kayo dito. Panira talaga ng moment itong si Dexter. Then again, he was smiling, but a sad one. But there will be plenty of time for a man-to-man talk with him. Sige na, in unison ay taboy sa kanila ng lahat na nakapalibot. At ubilim ang iwanan ang anak nila, ngunit napahinuhod sila. Iniwanan muna nila ng halik at yakap ang baby nila, bago magkahawak kamay na tinaluntan ang chopper, kung saan naghihintay na si Dexter. Saan man sila dalhin ng pagkakataon, ay magpapatyanod siya. As long as kasama niya ang babaeng mahal niya. His wife, his everything. His Patrice. His Mrs. James Villamor.